Ako, si Teacher Jimuel, ang inyong guro. Ngayong araw na ito, sino nga ulit ako? Si Teacher Jimuel. Ayan, mahusay. Ngayon ay bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay meron ako ditong inihandang alituntunin o classroom rules. Pakibasa nga mga bata sa number 1. Listen to your teacher. Lagi lang natin tatandaan mga bata na lagi kayong makikinig sa inyong guro para kapag may katanungan ako, ay inyo rin agad itong masasagot. Naiintindihan ba? Opo. Ay, ang pangalawa naman kaya? Raise your hand if you have a question. Very good. Itataas nyo lang ang inyong kamay kung kayo ay merong gustong itanong sa akin o kung may gusto kayong linawin sa inyong guro. Naunawaan ba? Opo. Ay, ang number 3 naman kaya? Raise your right hand if you want to answer. Ito na mga bata yung inyong pagkakataon upang sumagot sa aking mga katanungan mamaya. Lagi nyo lang tatandaan na itataas ang kanang kamay katulad nito at nang sa ganun ay akin din kayong matatawag at inyong sasagutin ang aking katanungan. Ang number 4 naman kaya? Be kind and respectful to others. Lagi nyo mga bata tatandaan na hindi lamang guro ang inyong re-respetuhin, kung hindi ang inyong mga kaklase o kapwa mag-aaral. Maging ang inyong mga magulang ay dapat nyo ding respetuhin. Naunawaan nyo ba mga batang alituntunin? Opo. Mahusay! Ako ay nagagalak at inaasahan ko kayo na susundin nyo ang classroom rules natin. Maliwanag po ba? Opo. Very good. Ngayon, ay meron naman akong inihandang isang awitin. Handa na ba kayong umawit mga bata? Opo. Pakita nga kung paano maging handa ang aking mga estudyante. Upo nga ng maganda. Ayan, mahusay. Ayan. Ang ating awitin ngayon ay pinamagatang EPP song. Ano nga ulit? EPP song. Very good. Ngayon mga bata, makinig ng mabuti ha. Akin muna itong babasahin o kakantahin bago iyon ay susunod naman kayo. Maaari ba yun? Opo. Okay. Ngunit kung alam nyo naman ang kantang EPP song, ay maaari kayong sumunod sa akin. Alam nyo ba ang EPP song? Para susunod na lang kayo sa akin? Opo. Ayan, mahusay. Kung ganon, ay ating awitin ang EPP song ng sabay-sabay. 1, 2, wait lang mga bata. 1, 2, 3, go! EPP maraming tulong sa atin sa araw-araw na gawain. Tsak ito'y nagbibigay kaalaman, kabataan maraming matutunan. Ipipit, DLE ay kailangan para buhay gumaan. Ipipit, DLE ay kailangan sa kinabukasan. Ipipit leads to a meaningful learning. It will teach you skills in everything. The medium of instructions in teaching EPP are the use of mother tongue, Filipino and English. Louder! EPP, DLE ay kailangan para buhay gumaan. EPP, DLE ay kailangan sa kinabukasan. Ayan! Palakpak nga mga bata kung nagustuhan. Nagustuhan niyo ba ang EPP song? Opo. Mahusay sapagkat nagustuhan niyo ang aking inihandang awitin. Ngayon mga bata, kung talagang nagustuhan niyo ang aking awiting inihanda, sa palagay niyo kaya ay saan patungkol ang EPP song? Sige nga, Mariel. Ang EPP song po ay tungkol sa paghahanap buhay ng mga tao na makakatulong po sa kanila. Mahusay at natumpak mo ang aking katanungan. Ang EPP song ay patungkol lamang ito sa kabuhayan na maaaring makatulong sa inyo katulad niyong mga bata na nangangarap pa lang na mag-negosyo. Ayan. Ngayon,
Base sa ating inawit ngayong araw na ito, meron na kaya kayong idea kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Sige nga, Gisela. Ang tatalakayin po natin ngayon ay iba't ibang uri ng paraan ng pagluluto. Mahusay! Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol lamang sa iba't ibang uri o paraan ng pagluluto. Ayan. Ngayon ay atin ang sisimulan ang ating talakayan. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, ay umupo nga ng wasto mga bata. Ayan. At habang nagsasalita ang guro sa unahan, ay kayo ay makikinig ng mabuti. Ngayon ay ating umpisahan ang ating talakayan at uunahin natin ang frying. Ano nga ulit? Frying. Ayan. Familiar ba kayo mga bata sa frying? Opo. Ayan. Ngayon ay ating munang basahin ang definasyon ng frying. Pakibasa nga. Dipping food into hot or boiling oil. Ayan. Pag sinabi natin frying mga bata, ay ito yung paraan ng pagluluto na kung saan ay piniprito natin ang isang pagkain. Ayan. Lagi natin tatandaan mga bata na meron tayong dalawang uri o methods ng frying. Ito ay ang tinatawag nating shallow or pan frying. Pangalawa naman ay deep frying. Ano nga ulit yung una? Shallow or pan frying. Anong pangalawa? Deep Frying. Ayan, mga husay. Ngayon ay atin naman bigyang pansin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng dalawang iyon at ano ang pagkakaiba nila. Kapag sinabi natin shallow frying or pan frying, ay ito yung paraan ng pagluluto o pagpiprito na kung saan ay gumagamit lamang tayo ng maunting mantika sa kawali. Nang sa ganon ay maging crispy yung ating niluluto. Ayan. Isa sa mga halimbawa mga bata ng shallow or pan frying ay ang filet. Familiar ba kayo mga bata sa filet? Opo. Gusto nyo ba ang filet? Opo. Ayan. Ang filet ay ito ay niluluto sa paraan ng shallow frying. Ayan. Ay ang deep frying naman mga bata ay ito yung paraan ng pagpiprito na kung saan ay gumagamit tayo ng maraming mantika. Ayan. Isa sa halimbawa mga bata ng deep frying ay ang fries. Gusto nyo ba mga bata ang fries? Opo. Sino dito ang gusto ang fries? Ayan, ako ay natutuwa sapagkat lahat ng aking estudyante ay gusto ang fries. Ang fries mga bata ay niluluto sa deep frying para ay maging crispy at maging balanse ang pagkaluto o pagkaprito nito. Naunawaan ba? Opo. Ayan, mahusay. Ngayon ay punta naman tayo sa boiling. Pakibasa nga ang definasyon ng boiling. Food is cooked in water Until it reaches the boiling point of 100 Celsius. Very good. Kapag sinabi natin boiling mga bata, ito ay sisimplihan lang natin. Kapag sinabi natin boiling, ay ito yung isang paraan ng pagluluto na kung saan ay nagpapakulog tayo ng isang pagkain. Isa sa halimbawa mga bata ng boiling ay ang itlog. Ano nga ulit ang nasa larawan? Ang pagpapakulo ng itlog. Ayan. Sino dito ang gusto ng itlog? Ako. Ayan, very good. Gusto nyo ng itlog. Ayan. Isa sa paraan ng pagluluto ng itlog mga bata ay ang boiling. Pinapakuluan natin ito para ay makain natin. Ngunit ito ay lulutuin lamang natin ay kung sa may tamang sa tamang heat ng apoy o kumbaga ay kung tamang temperature. Okay, naiintindihan ba? Opo. Okay, very good. Isa sa halimbawa pa mga bata ng boiling ay ang pagbo-boil or pagpapakulok natin ng chicken. Alam niyo ba mga bata sa mga restaurant or kapag pupunta tayo sa restaurant, yung hinihigop niyong soup or sabaw kapag may extra, extra soup yun, yung mga bata ayun ay tinatawag natin boiling or pagpapakulo ng isang chicken na kung saan ay gumagamit lamang sila ng mga spices and other ingredients para ay may mas lasa yung
sabaw ng chicken. Tapos, yung mismong chicken na yun yung ginagamit naman nila upang prituhin yun para kapag prinito na nila yun, luto na siya at hindi kapag binuksan natin is nadugo pa yung ilalim. Yun yung dalawang, kumbaga ay dalawang benefits ng pagluluto ng isang chicken. Yung sabaw nun, maaari natin gamitin, iserve sa ating customer. Isa pa sa halimbawa mga bata ng boiling ay ang fish. Sa pagpapulo natin ng fish, yung sabaw nun, ginagamit din natin para naman ay ilahok sa ibang dishes na ating ginagawa. Halimbawa mga bata, tulad noong nakaraan, kami ay nagluto ng isang pansit dahil gustong-gusto ni teacher ng pansit. Isa sa paraan ng aking ginawa, yung bangus, pinakuluan ko yun, gumamit ako ng tamang temperature at heat para ay ma-reach ko kung ano yung gusto kong luto doon. Tapos yung sabaw ng isda ng mga bata ay siya naman yung sinabaw ko doon sa pansit na aking niluluto. Para nang sa ganun, may extra lasa or may hagod na lasa yung pansit na ating niluluto. Hindi lang basta tubig yung ating ilalagay. Naunawaan ba? Opo. Ayan, yan yung isang benefits ng boiling sa pagluluto. Ngayon naman ay dumako naman tayo dito. Ayan. Pakibasa nga mga bata. A method of cooking food ingredients and In a a small small amount of garlic, onion, tomatoes, and hot oil. Okay, very good. Ito ay ang pangatlong paraan ng pagluluto, ang sautéing. Ayan. Ano nga ulit mga bata? Sautéing. Okay, sautéing. Or tinatawag natin sa Tagalog na pagigisa. Ay, sino kaya dito ang mahilig magluto? Taas nga ang kamay. Ayan, lahat kayo ay marunong o mahilig magluto. At dahil dyan, ay siguro ay familiar naman kayo sa pagigisa. Ayan. Isa sa mga halimbawa mga bata ng pagigisa ay ampalaya. Kapag nagigisa tayo ng ampalaya, di ba? Pag sinabi kasi natin mga bata na pagigisa, hindi tayo gumagamit ng maraming tubig para maluto yung isang niluluto natin. Ang pagigisa po ay niluluto lang siya sa pamamagitan ng mantika at sa proper heat na ginagamit natin. Okay? Kapag sautéing, isang halimbawa niya yung ampalaya. Napapansin yung mga bata na ginigisa muna natin yung garlic or onions and such para may lasa. Susunod nun yung ampalaya and other ingredients like paminta and bitchin na para ay maluto or may lasa yung ating ginigisa. Yun ang isang halimbawa ng sautéing. Isang halimbawa ay pagigisa, kumbaga ang sautéing. Ano nga ulit mga bata ang sautéing? Pagigisa Pagigisa po. po. Ayan. May naisip kaya kayong halimbawa ng pagigisa? Napapansin niyo ba ang inyong nanay na nagluluto? Opo. Ano kaya ang karaniwang ginigisa ni nanay pag nagluluto? Sige nga, Mariel. Ang halimbawa po ng niluluto ni Mama is yung kalimitan po ay mga gulay po, ginigisa niya po. Very good, mahusay. Mga gulay, isa rin tong halimbawa ng sautéing o pagigisa. Sapagkat, alam nyo ba mga bata, yan, kapag po ang gulay ay na-overcook, nawawala yung nutrients niya. Okay? Nawawala yung tinatawag nating potassium sa isang gulay. Kapag naman ang isang gulay ay raw cook, or hindi siya overcook, raw. Tinatawag natin raw cook siya. Pag sinabing raw cook, balance lang yung pagluto niya, crispy pa siya pag kinagat natin, nandun yung nutrients na dapat nating nakukuha sa isang gulay. Ayan. So, dapat ang pagigisa mga bata ay may proper way. Hindi lang basta nalulutuin natin ang isang gulay para lang maluto to. Hindi. Kinakailangan matingnan natin kung tama na ba yung timpla, tama na ba yung crispy or balance ng pagluluto ng ating niluluto. Nainawaan ba mga bata? Opo. Ayan. Dumako naman tayo sa pang-apat. Pakibasa? Reservation. Reservation. Ayan. Bigyan naman natin ng definasyon ang preservation. Ano nga ba pag sinabi nating preservation? Ano nga ba ang kahalagahan ng preservation? At bakit ito ay napasama sa paraan ng pagluluto? Ayan. Pakibasa ng mga bata ng definasyon ng preservation. Boiling and softening food when in hot water at low and even heat. Okay, very good.
Pag sinabi nating preservation mga bata, ay ito yung pagpuprolong ng isang pagkain. O kung sa Tagalog ay pagpapahaba ng buhay ng isang pagkain. Isang halimbawa mga bata ng preservation ay ang pickles. Pamilyar ba kayo mga bata sa pickles? Opo. Ayan, mahusay. Kung makikita nyo mga bata sa larawan, ito ang isang halimbawa ng preservation. Nilalagay nila sa jar ang isang pagkain para ma-preserve at ma-prolong ang buhay nila. Naunawaan ba? Opo. Ayan. Isa pang trivia mga bata. Kung mapapansin nyo at makakapunta kayo sa ibang bansa at mapapanood nyo sa mga videos, ang isang bansa, ang ibang bansa ay mahilig mag-preserve ng isang pagkain. Sapagkat ang ibang bansa ay gustong-gusto nila ang pagkain ng Pilipinas. Isang halimbawa mga bata sa preservation sa ibang bansa ay ang mangga. Gusto nyo ba ang mangga? Opo. Sino ang nakakain na ng mangga? Ayan, mahusay. Sa ibang bansa, mga bata, most specifically sa Australia, ayan, gumagamit sila ng preservation o pagpuprolong ng buhay ng isang pagkain. Ang isang mangga, mga bata sa Australia, ginagamit nila, gumagawa sila ng jar. Tapos, ang ginagawa nila sa mangga is ginagawa nila is jam. Kapag ginawa nila na jam, yung isang mangga, hindi na siya hindi na siya magiging yung labsak na, hindi na siya yung hinog na hinog. Kasi naka-jam na siya, nakabalot na siya sa isang jar, na-prolong na yung buhay niya at makakain nila yun kung kailan mang lugar o kung kailan man nila naising kainin yung isang pagkain na yun. Sapagkat ay may proper way kung paano mag-prolong o mag-preserve ng isang pagkain. Like for example mga bata, kung gusto niyo namang mag-prolong ng isang isda, ayan, halimbawa, bumili kayo sa palengke at gusto ninyong ma-prolong at ma-preserve yung isda na yun para makain nyo in a few weeks or in a few months, ang gagawin nyo ng mga bata yung isda na yun, piprituhin nyo. Ayan, piprituhin nyo yung isda na yun, tapos after nyo iprito, ay gagamit kayo ng jar, yung bubog mga bata, yung bubog. Then ilalagay nyo sa loob yung prinitong isda. Paano, teacher, may tatanong, halimbawa, teacher, paano po mapuprolong yung isda kung prinito lang yon? Which is pasok siya doon sa tinalakay nating frying. Lagi lang natin mga bata, di ba, kapag magpiprito tayo ng isda, gumagawa din tayo ng cravings nun, or ng sauce nun, ayan. Sa pagpaprolong nun, na pagpipreserve ng isda na yun, ilalagay natin sa jar, ilalagay din natin yung sauce or cravings ng isda na yun, tapos, para ma-prolong at ma-preserve yung isda na yun, gagamitan natin siya ng mantika. Yung mantika mismo na ginamit natin doon sa pagprito ng isda, yun yung gagamit natin sa pagprolong o pag-preserve ng isda. Sa paraan na iyon mga bata ay mapipreserve natin yung pagkain, makakain natin siya in a few weeks, in a few months, kung kailan man natin naising kainin yung pagkain na yun. Halimbawa, isa pang halimbawa nito sa pickles. Sa pickles, gumagamit tayo ng vinegar para maprolong yung isang pagkain. Isang halimbawa mga bata, kung bakit, alam niyo ba mga bata, na kung bakit ang mga chef or mga nanay ay gumagamit ng vinegar sa kusina? Kasi ang vinegar mga bata ay antibacteria. Para yung pagkain natin na prinulong ay hindi siya kapitan ng any bacterias. Naunawaan ba? Opo. At sa pamagitan din ng vinegar, di ba ang vinegar maasim? Opo. Sinakatikim ng vinegar. Ayan. Ang vinegar magagamit natin magprolong isang pagkain sapagkat ito ay maasim. Ang mga bakterya ay takot sa mga vinegar o sa mga maasim. Ayan. Kaya kung maasim kayo, ibang bakterya yung kamamit sa inyo. Ayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pa nating tatalakayin. Ito naman ay ang grilling. Pakibasa nga ulit mga bata. Grilling. Pakibasa ng definasyon. Cooking food over burning coals. The food is wrapped in banana leaves or foil. Okay, very good. Itong grilling, mga bata, ay ito yung pag-iihaw.
Nakapag-ihaw na ba kayo ng pagkain? Opo. Ayan. Mga bata, sa sinasabi sa grilling o sa pag-iihaw, gumagamit tayo dito ng banana leaves at foil. Ayan. Ano kaya yung benefits, teacher? Bakit po ba tayo gumagamit pa ng banana leaves or foil? Bakit po ba hindi na lang natin ilagay sa apoy yung karne or isda para ihawin? Mga bata, napakalaki ng benefits na binibigay ni banana leaves at ni foil kapag tayo ay nag-iihaw. Lagi lang natin tatandaan mga bata na kapag banana leaves ang ating gagamitin, para kapag, like familiar kayo dito mga bata, ang yung picture ng grilling. Ito, nakikita nyo ba? Opo. Ayan. Isa sa pagluluto ng grilling kung bakit gumagamit tayo ng banana leaves para hindi siya masunog. Kung halimbawa malakas yung apoy na ginamit natin or yung uling na ginamit natin, kapag gumamit tayo ng banana leaves or foil, hindi masusunog yung ating niluluto. Nakabalansi lang yung ating crispy, nakabalansi lang yung luto, or yung hindi na overlap yung laman ng fish or ng karne. Naunawaan ba? Opo. Ayan, mahusay. Lagi nyo rin tatandaan mga bata, isa sa pinakamagandang benefits ng banana leaves, banana leaves mismo, di ba ang banana leaves kapag nilagay natin siya sa apoy, kapag iniinit natin, mabango siya. Opo. Ayan, dagdag panlasa din yun sa isda or karne na ating ginagamit. Kaya, mas recommended kung halimbawa, teacher, kung kayo po ay papipiliin, banana leaves or foil, mas pipiliin ko mga bata ay ang banana leaves. Since na nandito naman tayo sa far-flung area, or should I say nandito tayo sa province, we should use the banana leaves in grilling in order for us na masarap yung niluluto natin kasi mas dagdag lasa yung banana leaves rather than the foil. When we say foil kasi, foil, mas recommended siya kapag tayo ay nasa syudad. Okay? Kasi when we are nasa syudad tayo, wala tayong banana leaves. Bibili pa tayo sa palengke, dagdag gastos pa yun. Or bihira lang siya sa palengke. So much better to recommend is to use the foil when kapag tayo ay nasa syudad. When we say grilling. Okay? Naunawaan ba? Opo. Ayan. Ano mas better mga batang gamitin nyo kapag kayo ang mag-grill? Banana leaves or foil? Banana leaves po. Ayan, mahusay. So makikita nyo mga bata, ito ang isang halimbawa ng grilling. Ayan. Naunawaan nyo ba mga bata ang ating discussion? Opo. Ngunit hindi pa iyon natatapos ang ating discussion ngayong araw na ito. Sapagkat ako ay may katulong na mag-discuss sa inyo. Aking tinatawagan dito sa unahan si Ma'am Mariel. Palakpakan natin si Ma'am Mariel. Ayan. Sino nga ulit siya? Si Ma'am Mariel po. Ayan, si Ma'am Mariel. Ayan, ngayon dadako naman tayo sa poaching. Pakibasa nga mga bata. Cooking food in a Small amount of oil for a short time to retain its flavor and taste before being fully cooked. Pero bago ang lahat, meron muna akong katanungan. Kayo ba ay nagluluto sa inyong bahay? Opo! So, kapag sinabi natin poaching, ito ay isang pamamaraan ng pagluluto na kung saan ginagamitan siya ng small amount of oil for a short time to retain its flavor and taste before being fully cooked. Ibig sabihin, ginagamitan siya ng kunting lamis. So, isang halimbawa dito ay itong nasa larawan. Nakikita niyo ba mga bata? Opo! Kung mapapansin nyo, meron siyang langis na ginamit na kung saan sinasabi na nakakapagpadagdag daw ito ng lasa at nakakapagpasarap sa pagkain. Ang sample ng pagkain dito is yung karne ng manok and pwede din ang isda. Ano nga ulit ang isang halimbawa? Karne at isda. Ayan, ngayon dumako naman tayo sa blanching. Pakibasa nga mga bata.
Briefly immersing or soaking food in boiling water before eating it or making it easier to peel. So, ito ay isa ding pamaraan ng pagluluto na kung saan nagpapakulo tayo ng tubig na kung saan yung mga pagkain ay mabilis mababalatan. For example, ay itong kamatis na ito na kung saan pag pinakulo natin siya and after that, kapag napakulo na natin siya sa mainit na tubig, is mabilis na lang siyang mabalatan. And also, pwede din natin gawing pamaraan yung malamig na tubig, doon natin siya ilalagay. And example din is yung mga gulay, katulad ng mga broccoli, at saka yung mga carrots. Sinasabi na pwede natin gamitin ang blanching kasi nga nakakapagpa-stay daw siya ng texture at color. Nang sa ganun, sa way na yon, pwede pa natin siyang lutuin sa iba pang pamaraan ng pagluluto. Ngayon, dumako naman tayo sa toasting. Familiar ba kayo sa toasting? Opo. Mahilig ba kayong mag-toasting ng tinapay? Opo. Ayan. Pakibasa nga mga bata. Heating food until it turn red and cook. Ayan. Sa toasting, ito yung isang halimbawa dito ay yung tinapay na kung saan hinihintay natin siyang maging golden brown. So, doon sa toasting din is isang doon ay yung iba pa, ito pala. Ito, nakikita niyo ba ito? Apa! Ito yung isang halimbawa ng toasting. Hinihintay natin siyang maluto hanggang sa maging golden brown. And last at ayan, roasting. Pakibasa nga mga bata. Cooking food over a lot of hot coals until the skin turn red. Ayan. May pagkakahintulad din siya sa toasting at roasting na kung saan dito naman sa roasting is hinihintay din natin siyang maging red na kung saan ginagamitan siya ng maraming uling. Katulad isang halimbawa dito yung alam niyo yung lechon pag niluluto siya sa uling, yun ginagamitan siya ng maraming uling doon hanggang sa maging red siya at the same time maging crispy at masarap ang lasa. Katulad din ito. Ito ang isang halimbawa ng roasting. Ngayon, dadako naman tayo sa ilang katanungan. Sa inyo. Ayan, naunawaan niyo ba ang tinuro sa inyo ni Ma'am Mariel? Opo. Ayan. Kung ganon, ay tatawagin ko naman si Ma'am Gisela. Ayan. Para magbigay sa atin ng mga aktibidad na ating gagawin. Ayan. Say hi to Ma'am Gisela. Hi, ma'am. Ayan. Welcome, Ma'am Gisela. Ayan, mga bata. May natutunan ba kayo sa ating tinalakay kanina? Opo. Kung ganon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang ikalawang grupo. Ang bawat grupo ay maghahanda at magpapakita dito sa unahan ng iba't ibang paraan ng pagluluto. Ang ating gagawin ay ito. Pakibasa nga mga bata. Instructions. Demonstrate the proper on how to cook in a simple role play. Ayan. Magpapakita daw kayo dito sa unahan ng iba't ibang uri ng pagluluto. At may hinananda ako dito, rubrics, na dapat ninyong paghahandaan sa inyong gagawin. Una, Content. at ang content ay may ng 5 puntos. Unity. Ang unity naman ay may 5 puntos. Originality. Ang originality naman ay may 5 puntos. Execution. Ang execution naman ay may 5 puntos. At may kabuuhang ito, 20 na puntos. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Kung gano'n, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para paghandaan ang ating gagawin.
Tapos na ba mga bata? Opo. Okay. Pumunta muna ang unang grupo at ipakita dito sa unahan kung ano ang hinahanda ninyo. Anong tawag din sa ginawa mo? Ito po ay sauteing. Naglagay po ako ng bawang muna. Sunod ay sibuyas. Tapos sinalo-halo ko din. Tapos yun, kamatis para masute yung isang pagkain. Magaling. Ang ikalawang grupo naman. So, yung ginawa ko naman po is frying, na kung saan naglagay ako ng small amount of oil para maprito po yung itlog. Magaling. Ang unang grupo ay nakakuha ng Ayan, ang unang grupo ay nakakuha ng 12 puntos at ang ikalawang grupo naman ay nakakuha ng 19 na puntos. Magaling mga bata. Ngayon naman may susunod na akong teacher na kung saan mas palalabungin ang inyong kaalaman kung talagang may natutunan kayo sa ating talakayan. Nandito si Ma'am Gwen. Say hi kay Ma'am Gwen. Hi, ma'am! Yan, magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Ngayon ay kung naunawaan ba ninyo ang tinalakay ni na Sir Jimuel at ni Ma'am Mariel? Opo! Okay, kung talagang nalinawan kayo at naintindihan ninyo ang pinaliwanag ni Sir Jimuel at ni Ma'am Mariel, meron akong inihandang ilang katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Okay, ang ating unang tanong is, ano yung kung saan patungkol yung mga iba't ibang paraan ng pagluluto? Sige nga, Jimuel. Ano po, ma'am? Tungkol saan yung iba't ibang paraan ng pagluluto? Tungkol po ang iba't ibang paraan ng pagluluto sa pangkabuhayan natin na maaari natin magamit natin in the near future. Okay, magaling, Jimuel. Ngayon, sa ating pangalawang tanong naman, ano ang iba't ibang paraan ng pagluluto? Sige nga, Gisela. Ang iba't ibang paraan po ng ating pagluluto ay kagaya ng frying, boiling, roasting, grilling, sweating, preservation, poaching, at marami pang iba. Ayun, magaling. So, meron tayong iba't ibang paraan ng pagluluto. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kung hindi, maraming paraan ng pagluluto na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang panghuling katanungan, sa tingin ninyo, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa iba't ibang paraan ng pagluluto na may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Sige nga, Jimuel. Ma'am, para po sa akin, isa sa napaka-importanting kahalagahan upang malaman natin ang iba't ibang uri ng pagluluto ay magagamit po natin ito sa pang-araw-araw nating gawain. Tulad po ng halimbawa, kung marunong po tayong magluto, makakatulong po tayo sa ating mga nanay na imbis na makapagpahinga si nanay, tayo na po ang gagawa. Okay, maraming salamat. Tama ang sinabi ni Jimuel na kung saan sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng kaalaman sa iba't ibang paraan ng pagluluto is makakatulong tayo sa ating mga magulang. Ngayon, dahil naintindihan at naunawaan ninyo ang ating discussion, maaari nyo nang ligpitin ang inyong mga gamit para sa ating paghahanda sa ating pag-uwi. Maraming salamat mga bata. Maraming salamat din po! Maaari na tayong magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Goodbye, class.